Nakatakdang magpulong ang Department of Agriculture at iba pang mga ahensya ng pamahalaan para sa pagtatakda ng floor price sa palay sa mga rehiyon. Ito'y alinsunod sa nilagdaang Executive Order No. 100 ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Sheena Torno sa buong detalye. Malaking hamon pa rin para sa mga lokal na magsasaka ang pambabarat ng ilang traders sa kanilang mga aning palay. Ito ang sinabi ng Department of Agriculture matapos makatanggap ng reklamo na binibili pa rin ang kanilang palay sa halagang 8 pesos hanggang 10 piso kada kilo. Aminadong ahensya, isa sa mga dahilan nito ay dahil pahirap sa National Food Authority ang pamimili ng palay sa mga magsasaka dahil sa kakulangan ng bodega. Kaya naman sa ilalim na nilagdang Executive Order 100 ay maaari nang magtakda ng floor price sa palay ang Department of Agriculture. Tinatakda rin noong EO 100 yung regional consideration ng pricing sa floor price kasi iba-iba yung production cost, iba-iba yung marketing cost, iba-iba yung presyo sa labor at yung iba pa na mga nagiging gastusin. Tsaka of course, yung profit margin, iba-iba rin yan. So, kaya itinatakda ngayon ng EO 100 na hindi dapat magtatakda ng isang national average na presyo for the floor price. Paglilinaw ng DA, mangyayari lamang na mailabas ang itinakdang floor price sa oras makapagpulong na ang steering committee na binubuo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang ang DILG, DTI at NFA. Sana magkaroon agad ng pagtatakda para may habol pa kung sakali. Kasi ngayon, matatapos na yung October, pero meron pang natitira na harvest for November. Ngunit sa oras na mabigo ito maipatupad ngayong taon, ay asahan na pagsapit ng susunod na cropping season sa buwan ng Marso at Abril ng susunod na taon ay mararamdaman na ang nasabing presyo. Sa paraang ito ay may opsyon na ang mga magsasaka sa pagbebenta ng kanilang ani, kabilang pakikipagtransaksyon sa NFA at mga national government agency. Kasabay nito, itatayo na rin ang Food Terminal Incorporated at Clark International Airport Corporation ang 3.6 billion pesos na bagsakan ng bayan Mega Food Hub. Ang food hub na ito ay magiging sentro ng bentahan, imbakan at pagproseso ng mga produktong agrikultura upang maiwasan ang pagkasira o pambabarat sa mga produktong agrikultural. Samantalang iniulat naman ng ahensya na aabot sa 1.18 billion pesos na halaga ng mga agricultural product ang nakumpiska mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Batay sa ulat ng DA Inspectorate and Enforcement Team, 53 first border inspection na ang naikasahan na may kabuang halagang 372.5 million pesos. Aabot din sa 52 second border operations kung saan may nasabat na smuggled products na nagkakahalaga ng 567.9 million. Isinagawa ang operasyon sa pangunahing pantalan sa Metro Manila, Subic, Batangas, Cavite, Bulacan, Laguna, at Cebu, katuwang ang iba't ibang law enforcement agencies. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.